Yan, hello po, magandang umaga, magandang gabi ha. Kung nasang panig man kayo ng mundo, ayan, dumudula sa ating mga baraha. Ayan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa sobrang init ng panahon na ito ha. Alam ninyo, makulimlim ngayon dito sa amin, pero sobra po ang init. Ayan. So, meron tayo ditong Knight of Wands. Ayan. And then, meron din tayong King of Cups. Okay po. Ano natin? Ano pa? Ang mga lalabas. Meron din tayong The Lovers. Okay. Oops, mga nagmamadali. Meron din tayong The Hangman. Okay. Ano pa natin ha? Urungan natin. Ayan. Para po gumit na. Tignan pa natin ha. Meron tayong The Tower. And meron din tayo ditong Ten of Swords. Oops, eto na. Ang dalawang ko kumpleto. Nagmamadali ang mga baraha ay. Meron tayong third party situation. So, meron tayong Three of Swords and meron din tayong Knight of Cups. Okay po. So, sa nakikita ko dito ha, merong third party situation na nagtapos. Okay po. Maaring itong si ating King of Cups. Ayan ha. Yung taong umalis sa'yo. Ayan ano. Kaya lang may mga senyalis ang pagbabalikan dito ha. At may senyalis din ang pagkakagulo sa person mo, sa ex-person mo at sa kung sino man yung bruhildang kinakasama niya ngayon ano. Kasi dito nakikita ko na nagkakaroon sila ng problema at yan nakakadulot din ng pain sa kanya no. Ang pakiramdam ko dito tong si Bruhilda natin, ayan ha. Dahil nakakaramdam na nga siya ng pagbabalik sa iyo ng person no. Ayan, kung ano-ano ang pinagsasasabi o ikinakalat naman na chismis ng itong bruhildang ito, no? Parang binabaliktad niya mga istorya na ikaw ang nangaagaw ngayon. Oh, ikaw nga ba? Hindi ba, kanino ba? Kanino ba? Sino ba ang unang naging akin? Kumbaga parang ganun, ano? O una siyang naging akin. Ayan, malapelikula ito, ha? Yan po, ha? Kasi nagkakaroon na sila ng problema. Okay? Nakakadulot na rin sa kayo ng sakit, pain, okay? At sa tingin niya, ikaw yung third party, ngayon, sa pag-iibigan nila. So, nabaliktad, bakit ikaw yung naging third party? Hindi ba siya yung third party? Okay po, siguro, napakalaking ikaw ay isang espada sa kanyang buhay. Kasi nga pakiramdam niya, ikaw ang babalikan, ano? Ng person niyo. Okay, and then meron tayo ditong Knight of Wands in reverse which is a fire sign. O mga fire sign, lumalagablab tayo ngayon ha. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, anger. Talagang grabe ang galit sa'yo ha. Parang nahihibang na ito. Bakit baliktad na? Ikaw na daw yung third party. Binabaliktad ang mga pangyayari ano. Dina-justify niya lang yun sa kanya. Naku, kahit i-justify mo yan, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang kabit. Tignan nyo, meron talagang The Lovers. So, meron dito, no, isa sa inyo, ang talagang soulmate, no. Maaring kayong dalawa nga. Kaya yung, itong si, nahihibang na. Ang tawag dito, si Bruha. Binabaliktad na mga pangyayari, ano. Ikaw na ngayon ang third party daw. At sumisira sa kanilang relasyon. O, diba? Napakagaling mambintang. Ginigigil mo ako ate, ha? Ginigigil mo na naman ako. Gigil number 3 na ito. Okay po? Nakakagigil po siya. Hindi po ba? Kayo talagang kung ano-ano ang akin nakukuhang enerhiya, ha? Sige lang, keep on commenting po ha para makuha ko yung mga enerhiya ninyo. Okay, and then meron tayo ditong Seven of Swords. So, ayan talaga, no? Feeling niya na betray siya. Deception, naloko. Ito lang naman na nakakatuwa, ano? Papaano kang maloloko, bruha? O, diba? Ikaw tong unang ng agaw. Siguro kung magkabalikan man sila, deserve nila yun. Lalo na kung ito po ay mga ito ay kasal. Hindi po ba? Kung ikaw ay Bruhilda o Bruhildo ka man. Pinangalanan na talaga natin siya, no? Si Bruhilda.
Si Bruhildang Nahihibang. Ganda ng title niya. Yan ang ilalagay ko nga. Okay po. And then, meron tayo dito, Knight of Cups in reverse, which is a water sign. So, meron na tayo ditong fire, air, and water. So, sa earth yung wala. Water sign ha, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kasali rin kayo dito, no? So, nagkaroon siya ng overacting, sabi rito, no? Talagang umu-overacting na siya. Oo nga naman. Ay, excuse me po, ayan. O, nag-overacting na siya. O, bakit? Eh, syempre, ramdam niya na eh. Hindi kaya karma po yan, Ate Bruha? O, di po ba? Tapos ngayon, pagbibintangan mo pa yung isa na nanahimik na. O, di ba? Ikaw, Ate Bruha, karma mo na po yan. O, kasi, alam mo yun, ginawa mo yun eh. Ngayon, kung may chance silang magkabalikan at magkaayos, ay, isa lang masasabi ko dyan, karma mo na po yan, ano? Okay, ito para sa iba naman ha. Okay po, meron tayong the Chariot which is a water sign. Ayan. Sabi dito, no, magkakaroon tayo ng aggression, arrogance, carelessness. Bakit? Baka mapapasubo kayo ha sa isang bagay na alam niyo yun, hindi niyo inaasahan. 'Di ba? So, ingat-ingat po ha, konting ingat. Ayan. Konting lamig ng ulo. Ayan ha. Para hindi tayo mapaguluman o trouble man, ano. Parang kahapon pa rin yun dahil siguro sa dala ng panahon, maraming napapatrouble mo sa ingat-ingat po ha. Dahil yung mga nagmamaneho, motor, ganyan po, ingat po kayo ha. And then meron tayong Four of Pentacles, which is ito na ang earth sign natin. Yung iba sa inyo magiging possessive daw. Baka sa partner yan. Huwag naman po masyadong possessive ha. Baka hindi na makahinga yan. Tuluyang umalis. Di ba? Huwag po masyadong possessive. Okay? Minsan yun din yung nagiging dahilan ng mga mag-partner kaya nagkakaroon ng problema eh. Sobrang higpit naman ng isa. Huwag din naman pong sobrang maluwag ha. Diyan din naman pumapasok ang mga third party mga bruha. Di po ba? So, ingat-ingat po ha. Ingat-ingat tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga aksyon. Okay po, tignan natin kung ano yung makakasakit at hindi sa mga partner natin. And then, meron tayong Six of Cups, which is a water sign. Ayan ha. Yung iba sa inyo, ano talaga ha, merong pagbabalik. Hindi na yan mapipigilan. Kahit papigilan ng sibat yan, hindi na po mapipigilan. Pagka-oras na talaga magbalik sa inyong taong yun, ano? Pero siguro kung magbabalik man tapos ikaw mismo, wala ka na talagang gana or talagang ayaw mo na, siguro baka hindi na rin matatanggap. Hindi po ba? Yung iba ha. Pero yung iba naman, syempre, pagbibigyan pa rin po yan. Lalo na kung mahal niyo talaga at may mga anak, no? Di ba? Ayan, and then meron tayong The Hangman, which is a water sign. Ayan, ha. Sabi dito magpakatatag. Ang ganda. So kung ano man po yung hamon ng ating buhay ngayon ha, magpakatatag daw po tayo. Baka may paparating na medyo unos, nahahamon sa pagiging matatag natin, magpakatatag daw po tayo. Okay? And then meron tayo ditong Nine of Pentacles, which is an earth sign. Ayan ha. Naka-reverse. Yung iba sa inyo, sumusobra daw ang paggasta, living beyond means, sabi niya ha, nawawalan kayo ng control po. Nawawalan kayo ng control sa pananalapi, ayan, sa paghawak ng inyong pananalapi ha. Kontrolin po natin ha. Mag-control po tayo kasi mahirap po yan, lalo na kung masasanay kayo na talagang magastos, tapos sa oras na talagang pangangailangan na wala na. Okay po, sanayin natin yung simpleng buhay lang ha. And then, meron tayong Six of Swords, which is an air sign. Ayan. Ito na tayo. Yung mga emotional baggage nyo po, nadala-dala pa rin hanggang ngayon. Bitawan na po, ha? Lalo na kung talagang hindi na kaya, no? Bitawan na po ang mga emotional baggage na yan. Nakakasakit, sobrang pain. Bitawan nyo na po ha, para makamove on na tayo, makapasok ng mga swerte. Isa po yan ha, sa mga bumabara para sa pagpasok ng swerte, yung mga emotional baggage na yan. So, bitawan na po ha. And then, meron tayong Nine of Wands, which is a fire sign. Ayan ha.
O yung iba sa inyo, struggle. Naka ano kasi to reverse. Ang daming naka-reverse ngayon. So, may mga struggle po, paghihirap na pagdadaanan. Pero ayos lang po yan ha. Lalo na kung ang kapalit naman ay kasaganahan. O, diba? Sinasabi ko nga lagi, wheel of fortune yan. Hindi kayo laging nandiyan sa ilalim po. Umiikot at umiikot po ang kapalaran ha. Huwag niyo po yan kakalimutan. At huwag pong mawawala ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Panginoon ha. Sa Kanya lang po tayo kakapit. Okay po. Ayan. Ito na, ang kukumpleto sa ating deck of cards. Okay po, King of Pentacles, which is on Earth sign. O yung iba naman sa inyo, makakapag-isip ng panibagong business. O ayan, halo-halo po ha. Ayan, inulit ko na naman. O kaya po yung mga palamig, naku, napakalakas po ng kita ng palamig ha, yung mga inumin. Dahil nga po sa init ng panahon. O ayan, mag-business tayo. O kung ano pong mga talagang kayang-kaya nyong gawin ha, yung mga madadali lang. Tingnan nyo yan. Alam nyo maraming kumikita ngayon. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, mga inumin, ganyan. Mga naglalako ng tubig, ayan po, basta malinis na paraan. O di po ba? Mas maganda po yun kaysa tayo po ay natutulog. Diba? Yung natutulog lang tayo, tumaasa tayo. Ay naku, mabuti po yung tayo kumilos. Ayan, palaguin natin ang ating mga sarili. Ano? Ako nga, kung may oras lang ako, gusto ko magtinto talagang halo-halo dito sa labasan namin. Kaya lang po matindi na yung aking schedule. Sobra-sobra na po ang aking schedule po. Minsan nga, 'di ba, nakakalimutan ko pa kayong bigyan ng reading. Anyway po, ito na. Kung kayo yung nasa situational reading, na talagang itong si Bruha ay nahihibang na at ginagawang kayo ng kwento, konting pasensya po ha, kaya pala lumabas yung mga pasensya, kanina pa. Konting lamig ng ulo, hayaan niyo siya, pagtawanan niyo po siya, ha? Kasi hibang na siya O, diba? Kasi hindi niya na alam kung ano na yung nangyayari. Wala na po siyang control. O, diba? So, naiisip niya na lang ngayon, ikaw. Ikaw yung balakid. O, baliktad na, di ba? Baliktad na yung pangyayari. So, hayaan niyo po si Bruha. O, di ba? Kasi parang deserve niya na yan. Deserve niya na yung mabaliw-baliw siya ngayon sa kakaisip. Kung ikaw ba talaga ang taong ka-third party nila ngayon o meron pang iba. O, di ba? So, ayun po, deserve niya yan. Kung lahat ng naramdaman mo, doble ang balik sa kanya ngayon. Doble-doble po. Okay, and pwede na kayong magtanong ha. Pwedeng pag-travel, pwede pong pangyayari, pwedeng financial ito. Ayan. Kahit ano po ha, na answerable by yes or no. Divine Universe, ibigay mo po sa kanila ang kasagutan, sa katanungan, sa kanilang isipan po ha. Divine Universe, ibigay mo po ang kasagutan. Isa lang po ha, para hindi naman kami malito. Sige na po, ibigay mo po ang kasagutan. Isa lang po. Ayan. Isa lang po, please. Ayaw hindi yan. Ibibigay po niya yan ha. Ayan, medyo nagpapatagal lang ng ating pagsasapol. Ibigay mo na po. Ayun na nga. Diba? Sa ngayon po ha. Sa ngayon po, kung ano man ang inyong itinanong, no. Ayan pa. And sabi nga dito, kung nasa sitwasyon kayo ng isang bagay na kayo naiipit o talagang maaari ito po ay emotional. Sabi rito, isurrender nyo na. Okay po. Kahit na makakaramdam kayo ng pagkatalo, umalis po kayo sa sitwasyon na yan. Okay? Kung sino man yung nasa mahirap at nakakasakit na sitwasyon sa inyo, umalis po kayo dyan. Ayan, and kung gusto nyo pong mag-order ng ating mga bracelet po, ha, ayan po ang mga bracelet natin. Kayo po ay mag-chat na sa akin. Ito po ang Tiger Eye for wisdom and clarity. Ito po ang Lapis Lazuli, the Crystal of Wishes. At ito po ang Green Aventurine. Ito po ay para sa pag-aayos ng mga relasyon. Ito po ang ating mga rose quartz. Ayan, kung gusto yung humingi ng panibagong tao o peace of mind, ibibigay niya po sa inyo yung nararapat. Ang carnelian, kung gusto niyo meron kayong pabalikin, ayan po. At ang maswerteng stone, jade daw po ha. Ayan, pinakamaswerte, this is an original jade. At ito po ang ating mga citrine.
para sa financial stability. At ito po ang ating clear quartz. Ayan. So kung nakikita nyo, no, medyo light siya. Ayan, clear, magkaiba po sila. Ha? Meron din tayong mga combination po dyan ng clear quartz and citrine po. Ayan, sabi nila kasi yun daw yung pinaka-powerful po na crystal, ha, yung combination ng citrine at saka yung clear quartz. And then meron din tayo ditong jade. Ayan po. And meron tayong black tourmaline. Ayan, black rose tourmaline po para sa mga omens, sumpa-sumpa, ano. At itong ating combination, tiger eye, at meron din po yung black tourmaline, ha. Ito naman ang ating black tourmaline with evil eye. Ayan po. At syempre ang mga amethyst para po sa good health and good luck. Okay po. So ang ating tiger eye, itong ang tawag na lapis lazuli, aventurine, at ito pong rose quartz, at ang mga citrine, lahat po ay mga pang-attract ng swerte, ha. Kasama na pala itong amethyst at itong jade. O, sabagay lahat naman po sila, mga pang-attract din sa financial, ha. Okay po, yun lang, meron talaga silang kino-concentrate na isang bagay, lalo na kung meron kayong gustong ayusin po. Okay po, thank you so much for watching. Salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe, mga bago, mga datihan na, yung mga bumabalik. Maraming salamat po. Kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating nire-release. Happy Monday po sa lahat. Huwag niyo pong kalimutang mag-lunch, ha. Lunch na po. Bye-bye po sa lahat.